Gaano nga ba kalawak ang kapangyarihan ng isang hukom pagdating sa plea bargaining, lalo na sa mga kaso ng droga? No? Oo nga. Pwede ba niyang kumbaga i-overrule yung taga-usig para lang mas mabilis ang kaso? O kailangan pa rin talaga yung pagsang-ayon nila? Tapos, paano kung alam mo yun, magkaiba yung sinasabi ng Korte Suprema at ng DOJ? Sino masusunod? Yan ang magandang tanong. Okay, halika't himayin natin to. Para sa iyo na nakikinig, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Ito yung kaso ni Edwin Aguilar U. Duron laban sa People of the Philippines. GR number 257410, August 9, 2023. Medyo bago pa to. Oo. Tungkol ito sa masalimuot na usapin ng plea bargaining sa ilalim ng Dangerous Drugs Act, RA 9165. Ang misyon natin, maintindihan natin to, pati na yung mga gabay ng SC. Tama. Titingnan natin yung mga facts, no? Yung mga nangyari, yung desisyon sa baba, tapos syempre yung pinakahutol ng kataas-taasang hukuman. Malaking bagay ito sa proseso ng plea bargaining. Okay, so nagsimula ito kay Edwin Aguilar. Kinasuhan siya sa Roxas City, July 2018. 2 counts, parehong RA 9165. Section 5, yung pagbebenta, tapos Section 11, pag-iingat. Shabu pareho. Oh, medyo maliit lang yung dami, no? Yung sa Section 5, 0.1510 grams. Yung sa Section 11, 0.7676 grams. Importante itong mga quantity na to, di ba? Yes, kasi yan yung basehan mamaya sa plea bargaining framework ng SC. Nung una, not guilty plea niya. Standard lang. Pero hindi nagtagal, nag-offer si Aguilar ng plea bargain. Gusto niyang umamin sa mas mababang kaso, yung Section 12, Possession of Equipment, Instrument, Apparatus. Yan. At ang ginamit niyang basehan, AM-18-03-16SC. Ito yung circular ng Korte Suprema na nag-aalaw ng plea bargaining para sa kumbaga small quantities, para ma-decongest na rin ang mga korte. Dito na pumasok yung hindi pagkakasundo. Kasi tumutol yung prosecution. Oo, dito nagka-issue. Kasi ang sabi ng prosecution, may circular daw noon ang DOJ, Department of Justice, na hindi raw payag sa ganong plea bargain proposal ni Aguilar. So, conflict. So magkaiba talaga ang stand ng DOJ at ng SC framework noon. Exactly. Pero ang nakakatuwa o nakakaintriga, yung Regional Trial Court pinayagan pa rin yung plea bargain ni Aguilar. December 2018 yun. Oo nga eh. Ang rason ng RTC, mas nangingibabaw daw yung rules ng Korte Suprema pagdating sa Rules of Procedure. Binanggit nila yung kaso ng Estipona. Estipona. Landmark case din yan sa plea bargaining. Tapos sinabi pa ng RTC na parang hindi naman daw drug-dependent si Aguilar based sa records. Pero syempre, hindi pumayag ang prosecution. Umakyat sila sa Court of Appeals, sa CA. At ano sabi ng CA? Binaliktad ng CA yung desisyon ng RTC. Nagkamali daw yung RTC. Grave abuse of discretion daw. Bakit daw? Kasi daw, kailangan pa rin yung consent ng prosecution. Yan ang sabi ng CA, based sa mga kaso naman ng Sire at Refor. So ang utos ng CA, balik sa RTC, ituloy ang trial sa original na kaso. Yung mas mabigat. Grabe yung pabalik-balik, no? So, dito na umabot sa Supreme Court, ito na yung pinaka-crucial na part. Ano maging hatol ng SC? Dito na talaga nagkalanaw. Binaliktad ulit ng Korte Suprema yung desisyon. This time, binaliktad nila yung sa CA. So parang pumanig kay Aguilar. Pero, teka muna, may mahalagang kondisyon. May pero pa rin. Ano yon? Kinila na ng SC na may mga bagong developments na. May bagong DOJ Circular Number 18 na May 10, 2022 at mas importante, may nauna ng desisyon, yung People versus Monchiero, July 26, 2022 ito. Monchero. Yan ba yung naglatag ng guidelines? Oo, ito yun. Sabi sa Monchiero, particular sa guideline #7, pwede ngang i-overrule ng judge yung objection ng prosecution kung ang tanging basehan lang ng objection ay yung pagsunod sa internal rules ng DOJ na salungat naman sa SC framework.
So parang sinasabi ng SC, pag procedural rules, kami ang masusunod, hindi ang internal memo ng DOJ. Parang ganun na Pinapatibay nito yung rule-making power ng Korte Suprema sa procedures. Pero sabi mo may kondisyon. Ibig sabihin, hindi pa final yung pag-approve sa plea bargain ni Aguilar. Tama ka dyan, hindi pa tapos kasi ipinag-utos ng SC na i-remand, ibalik yung kaso sa RTC. Ha? Bakit ibabalik pa? Akala ko ba pwedeng i-overrule yung objection? Pwede ngang i-overrule kung ang tanging dahilan ay yung salungat na DOJ rule. Pero sabi sa Guideline number 5 naman ng Montiero, kailangan munang tingnan ng RTC kung may iba pang validong basehan yung pagtutol ng prosecution. Ah, okay. Ano yung mga posibleng ibang basehan na yun? Halimbawa, kailangan i-check ng RTC, si Aguilar ba ay recidivist? Yung paulit-ulit ng nagkakasala? O habitual offender? O kilala ba siyang lulong sa droga sa lugar nila? Nag-relapse na ba? Marami na bang kaso? Okay, so parang character check din at history. Oo. O kaya naman, baka sobrang lakas talaga ng ebidensya laban sa kanya para dun sa original mas mabigat na kaso. Yan yung mga kailangan i-consider ng RTC. Hindi porket SC framework, automatic approve na. Kailangan pa rin pakinggan yung prosecution kung valid yung ibang grounds nila. Malinaw. So kung ikaw na nakikinig, ano yung pinaka-importante mong matututunan dito sa kaso ni Aguilar at sa Montero Guidelines? Okay, may ilang key takeaways dito, no? Una, kahit okay na sa akusado at sa piskal, last say pa rin ang korte. May discretion ang judge kung aaprubahan ang plea bargain. Hindi ito automatic. Guideline number 4 yan. Okay, judge pa rin ang masusurod sa huli. Pangalawa, pwede ngang i-disregard ng judge yung objection ng piskal kung ang basehan lang ay yung lumang DOJ rule na kontra sa SC framework. Guideline number 7. Yan yung nangyari dito, potentially. Oo. Pero pangatlo, at ito yung dahilan ng remand, dapat pakinggan at pag-aralan maigi ng judge yung objection ng piskal kung ang basehan naman ay yung pagiging recidivist, lakas ng ebidensya o iba pang valid reasons. Kailangan itong i-consider. Guidelines 5 and 8 yan. Hindi pwedeng basta isang tabi lang. Tama. At pang-apat, pinatibay lang ulit na pagdating sa plea bargaining sa drug cases, yung framework ng Korte Suprema ang naningibabaw over internal DOJ rules on procedure. Okay, malinaw na malinaw. Ngayon, bilang panghuling palaisipan para sa'yo, paano kaya binabalanse ng ating mga korte yung pabilis na paglilitis via plea bargaining laban doon sa, kumbaga, obligasyon ng Estado na mapanakot talaga ang nagkasala lalo na sa mga kasong droga na seryoso? Isang mahirap na balanse yan, no? Kailangan ng matalinong paggamit ng discretion ng mga hukom. Oo nga. At ang pag-unawa sa mga ganitong proseso, tulad ng sa kaso ni Aguilar at Montiero, mahalaga para sa patas na hustisya. Totoo yan. Importante na alam natin tong mga to. May masasabi ka ba rito? Tanong ka pa? I-comment mo lang sa ibaba. At kung nakatulong sa iyo tong paghimay natin, pa-favorite naman dyan. At syempre, para updated ka sa mga susunod pa nating malalimang pagtalakay. Mag-subscribe ka na sa The Deep Dive. Hanggang sa muli!